Ngayong araw, isiniwalat sa India ang di inaasahang resulta ng pagbisita ni Vladimir Putin sa New Delhi. Sa publiko, mukhang maayos ang samahan ni Putin at Narendra Modi. Ngunit nabigo ang kanilang mga pag-uusap sa likod ng eksena. Ang pagbisita ni Putin sa New Delhi noong nakaraang linggo ay ang kanyang unang pagbisita matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022. Dati, taon-taon ang bilateral summit pero palaging may dahilan ang India para iwasan ito hanggang ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong ang Pangulong Putin ng hayagang pakikipagkaibigan at engrandeng seremonya. Sinalubong ni Punong Ministro Narendra Modi si Putin sa tabi ng eroplano at nagyakapan agad ang dalawang lider. Sa kasunod na pahayag, binigyang diin ang natatangi at pribilehiyadong estratehikong pakikipagpartner ng dalawang bansa. Ngunit makalipas ang ilang araw, lumabas na ang relasyon ng India at Russia ay, sa kabaligtaran, napunta sa isang dead end. Maliban sa malalakas na pahayag, walang napagkasunduan. Lahat ng matitinding pahayag, yakapan, karangyaan, at engrandeng pagpapakita ay ginawa para maghatid ng iisang mensahe sa parehong Estados Unidos at China. Iyan ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang mabilis naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Kaya, pampublikong inilathala ito. Matagumpay ang pagbisita ni Putin sa India. Ngunit, tulad ng karaniwan sa diplomasya ng India, may mas malalim pang dahilan sa likod ng positibong tono. Sa kabila ng ipinakitang init, nauwi na sa dead end ang relasyon ng India at Russia. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga silang maiaalok sa isa't isa. Maliban na lang siguro proteksyon laban sa iba nilang kaibigan. Tingnan mo ang mga headline. Malinaw na hindi natutupad ang plano ng ekonomikong integrasyon at target na $100 bilyong na kalakalan na binigyang diin ni Putin. Mga pangarap lang naman yan. Basahin mo ang Bloomberg o Financial Times at tingnan mo ang mga datos. At magiging malinaw na hindi talaga posible ang $100 bilyong na kalakalan kada taon. Dahil kung titigil ang India sa pagbili ng langis o kahit bawasan lang nila ang pagbili, babagsak talaga ang kalakalan na yan. Ibinabahagi ko rito ang isang sipi mula sa insider article ng Bloomberg. Narito ang pangunahing balita, upa ang India ng nuclear submarine mula Russia sa halagang 2 bilyon sa loob ng 10 taon. Hindi nito ibig sabihin na lumapit agad ang ugnayang militar. Gagamitin ang submarine para sa pagsasanay ng hukbong dagat at sa loob ng 10 taon lang ito kanila. Bukod pa rito, matagal nang pinag-uusapan ang pagrenta. Ngayon, sa wakas ay pinayagan na ng panig ng Russia ang mga naantalang usapan. Sa halip, ito ay nagsisilbing paalala kung bakit negatibo ang pananaw ng New Delhi sa pagbili mula sa bansang dati nitong pangunahing tagapagtustos ng armas. Laging nahuhuli ang mga kontrata, mahirap makahanap ng pyesa, at madalas tumataas ang presyo. Nawasak na ang tiwala. Naghihintay pa rin ang hukbong sandatahan ng India ng dalawang S-400 system. Noong 2018, bumili sila ng 5 sa halagang $5.4 bilyong, ngunit 3 pa lang ang natatanggap. Sobrang abala ng industriyang militar ng Rusya, kaya hindi alam ng mga tagaplano ng India kung kailan darating ang natitirang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Bagamat pinaalala ng sigalot laban sa Pakistan, ngayong tag-init ang halaga ng maaasahang panangga sa himpapawid. At ngayon, hinihingi ni Narendra Modi kay Putin na ihatid sa kanya ang mga armas na binayaran na ng mga Indian sa mga Ruso. Noon pang 2018 ito. At noong hindi maihatid ng mga Ruso ang mga sistema ng pangunahing pagtatanggol sa himpapawid, ano ang ginawa nila? Pumayag sila na kahit paano ay paupahan ang isang submarino. Sabi nila, pakinggan mo, ito lang ang kaya naming ipaupa ang submarino ng 10 taon. Paalala lang, ang naunang submarino ay inarkila ng India mula sa Russia pero ibinalik agad dahil nagsimula itong umusok, umingit at nagdulot ng panganib ng aksidente. Noong 2021, sinabi ng mga Indian, pakiusap, kunin nyo na itong lumang bakal na ito para maiwasan ang anumang aksidente. Sa amin, una, mahalaga ang buhay ng aming mga mandaragat. Pangalawa, ayaw naming akuin ang responsibilidad sa kalokohang ito. Pasensya na. Ayon sa Bloomberg, seryoso na rin ang mga issue gaya ng migrasyon,
Maaaring nais din ng Moskwa na magdala ng mas maraming kwalipikadong Indiano sa kanilang bansa. Nababahala ang New Delhi sa ulat na pinapangakuan ng trabaho ang mga kabataan pero nauuwi silang lumalaban sa Ukraine. At ngayong araw ng pagkikita ni Putin at Modi, inihayag ng Kremlin na handa silang tumanggap ng daan-daang libong migrante mula sa India sa Russia. Dahil patuloy na namamatay ang mga sundalong Ruso sa Ukraine, nagkaroon ng matinding kakulangan sa lakas paggawa sa merkado. Ang pagbili ng krudong langis, pundasyon ng ugnayang bilateral, ay nagdudulot na ng mas maraming problema kaysa benepisyo. Bakit tila hindi interesado ang Rusya na bumili ng kahit ano mula sa India bilang kapalit at ano ang maaaring bilhin ng Rusya mula sa India? Sa totoo lang, wala naman talaga. Ibig sabihin nito, kailangan nilang magbayad gamit ang dolyar at hindi rupi. Pero humihigpit ang mga parusa at araw-araw ay lalong nagiging mahirap ang ganitong mga bayad. Ang lumalaking kakulangan sa kalakalan at maraming hindi pa nababayarang mga account ang nagtulak sa New Delhi na igiit sa Moscow na bawasan ang mga hindi taripang hadlang sa mga produktong agrikultural ng India at dagdagan ang bilang ng mga turista. Gayunpaman, hindi perpekto at kulang ang mga pagsubok na ibalik ang hindi matatag na estruktura ng ugnayang pangkalakalan. Pero dito ngayon, lumilitaw ang isang mahalagang lohikal na tanong. Bakit nga ba napakainit ng pagtanggap sa pagkikita ni Putin at Modi kung may ganitong mga problema? At bakit ngayon mismo naganap ang pagpupulong? Kung sa nakaraang 4 na taon ng malawakang digmaan ay iniiwasan ng India ang mga ganitong pagpupulong kay Putin sa kanilang teritoryo, malinaw ang interes ng Rusya. Ang pagkakaibigan sa India ay nagbibigay daan kay Putin na sabihin sa kanyang mga kababayan na, tingnan ninyo, karamihan ng mundo ay nasa panig pa rin natin. Ibig sabihin, sumisigaw ang propaganda ng Kremlin sa mga hindi pa naliligo na Ruso na tingnan ninyo, panig natin sila. Ang dalawang pinakamalalaking bansa ayon sa populasyon ay ang China at India kung pagsasamahin. Sa totoo lang, kahanga-hanga dami ng tao na parang kampi kay Diktador Putin. Pero mas mahalaga, may laban si Putin sa China. Ngayon, hindi nasisiyahan ang Kremlin sa pagiging sunod-sunuran nito sa relasyon na ito. Walang mga limitasyon, gaya ng tawag nila. At naniniwala siyang ang mga ganitong pagbisita ay isang senyales na siya ay tapos na. Na ang digmaan sa Ukraine ay magtatapos sa isang madumi at hindi kasiyasyang pagyayelo ng kasalukuyang linya ng labanan. Mukhang tutuparin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga inaasahan, kaya dapat ipagpatuloy ng India ang relasyon ngayon, bago pa magbago ang posisyon ng Russia dahil sa posibleng kasunduan sa Washington. Bukod pa rito, mainam na ipaalala sa Europa at Estados Unidos na kailangan nilang magsikap pa upang mapanatili ang New Delhi sa kanilang panig, sa kanilang impluensya. Parang sinasabi nila, tingnan ninyo, kaya naming makipag-usap kahit kay diktador na si Putin, kaya mag-isip-isip kayo kung paano ninyo kami tratuhin. Pero ang pangunahing motibo ng India ay malinaw at hayag. Ito ay nakasulat pa nga sa seksyon ng pandaigdigang usapin ng magkasanib na pahayag matapos ang summit kung saan, sa totoo lang, nabanggit ang Gaza pero hindi ang Ukraine. Ayon kina Putin at Modi, magsisikap ang dalawang panig para sa isang multipolar na mundo at Asya. Sa wikang diplomatiko, ito ay isang napakalinaw na definisyon. Ibig sabihin, ni Rusya o India ay hindi bibigyan ang China ng ganap na kontrol sa rehiyong pinagsasaluhan nila na aktwal na bahagi ng India. Mahalagang ipakita rito na, tingnan ninyo, ang Rusya ay isa pang mahalagang manlalaro sa rehiyong ito. Nakikipag-usap siya sa amin, hindi lang siya sa inyo nakikipag-usap. Hindi mangyayari na ang China ay lubusang magpapasakop. Pasensya na, hindi lang sa Rusya, kundi pati sa India. At pagkatapos ay ganap na mamamayani. Hindi mangyayari iyon sa Asya. Nakaka-interes na walang bansa ang kayang magbigay ng pinakakailangan ng isa't isa. Walang sapat na yaman ang India para suportahan ang bumabagsak na ekonomiya ng Rusya, na siya namang wala ring mga supply chain na kayang tuparin ang mga pangarap ng India sa produksyon. Lahat ng ipinapakitang pagkakaibigan ay mensahe lang para sa China at kanluran. At sa huli, magbibigay ako ng sipi mula kay Bloomberg Plato. Gaano man ito karangya?
na may mga pulang carpet at mga welcome banner, plato pa rin ito. At dapat maunawaan ng New Delhi at Moscow na papalapit na sila sa hangganan ng kung ano ang kayang ialok ng kanilang espesyal at pribilehiyadong pakikipagpartner. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-like. Paalala, kung nais nyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.